nasa series tayo ng study regarding sa pagiging isang Reformed Baptist local church. Sinimulan natin siya last Lord's Day. So sa mga office bearers or officers ng church. So pwede kayong magtanong tungkol doon later on. Pero ngayon, didiretso na tayo sa local church. So magtatanong muna ako. So yung mga magtataas ng kamay, ibig sabihin, yes ang sagot nyo. Pag di kayo nagtaas ng kamay, ibig sabihin, no. So ito yung mga ilang question ko lang. So, wala pa. Naniniwala ba kayo na ang dapat maging member ng local church ay mga Christians lang? So, pag di kayo nagtaas ng kamay, ibig sabihin, no ang sagot nyo. Okay. Sige. Pangalawang question. Naniniwala ba kayo na yung membership ng local church ay mula simula sa mga apostles hanggang ngayon ay magkakatulad at iisa lang sa mga faithful na local church? Yes or no? Yes. Okay. Ano pa? Isa pang question. Naniniwala ba kayo na may responsibilities ang mga members ng local church? Or hindi? Okay. Another. In your own understanding, naniniwala ka ba na alam mo ba ang lahat ng role ng pagiging member ng isang local church? Ayan. Thank you, ate. Tinanong mo. Ayan. So, ilan lang yan sa mga pag-uusapan natin ngayong umaga. Pag-uusapan natin yung pagiging member ng isang local church. Titignan din natin sa history yung membership ng local church. Titignan din natin kung ano yung composition ng local church. Titignan din natin ang roles ng mga members sa local church at pinakahuli, ano yung powers ng mga members sa local church. So sabi ni Jonathan Leeman, sabi niya, what is the local church? It's the institution that Jesus created and authorized to pronounce the gospel of the kingdom. Isa yun. To affirm gospel professors, to oversee their discipleship, and to expose impostor. So para kay Jonathan Leeman, yung local church daw ay kinreate ni Jesus at inauthorize ni Jesus para gawin yung mga ito. Ipangaral yung gospel, i-affirm, tanggapin yung mga nagpo-proclaim na sila ay mananampalataya, i-oversee, pamahalaan yung kanilang pagiging mananampalataya, discipleship, at to expose, isiwalat kung sino yung mga nagpapanggap lang ng mga mananampalataya. Sabi niya, we don't join churches as we join clubs. We submit to them as we submit to the government. Tapos another, si Benjamin Merkel naman, sabi niya, regarding ito specific sa membership, hindi na sa local church, kung hindi sa membership. Sabi niya, church membership is a formal commitment to the local church. In other words, it is a covenant between an individual and the local church. So, sabi niya, ano yung membership? Covenant ng isang nagpapakilalang Kristiyano at sa kabuuan ng iglesia. This covenant should affirm that the new member has made a credible profession of faith, that the church is committed to shepherd the new member, and that the new member is committed to meet regularly with the church and obey its leadership. Of course, itong mga binabanggit nila ay summary lang ng mga tutunghayan natin later. Ngayon, ito yung 10 na mga tema sa Acts galing patungkol sa local church. Dadaanan ko lang siya ng mabilis. Review na lang ito. Alam natin na ito yung tinuturo ng scripture na mga truth regarding sa local church. Actually, yung author nito, kinuha niya ito sa Acts. Ano yung mga tema tungkol sa local church? Una, ang existence ng church, it unifies around the message of the Savior and Lord. Nakapaikot ang buong buhay ng isang lokal na iglesia kay Jesus sa pagiging tagapagligtas niya at pagiging Panginoon niya. Pangalawa, Christians are ordinarily united to individual but interconnected churches. Yung mga churches, kung saan sila nagjo-join, ay meron din mga churches na kasama. Visible yan sa Book of Acts. Number 3, Christians collectively identify themselves as churches.
Hindi church yung isang Kristiyano lang. Ang church ay mga pagtitipon at pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Number 4, Christians possess special power and corporate and identity when formally assembled. Pag nagtitipon-tipon ang mga miyembro, tutunghayan natin later, meron silang kapangyarihan, meron silang authority na ibinigay sa kanila ng Panginoong Jesucristo kapag sila ay nagtitipon. Number 5, the first step of Christian life is baptism, always. Ang unang pasimula ng kanilang lakad sa pananampalataya ay bautismo. Kaya yung bumubuo sa church, walang pwedeng unbaptized doon. Ang bubuo sa church ay mga baptized, mga binautismohan. Number 6, Christians are commanded to separate themselves from and not formally associate with the world. Yung mga churches ay hiwalay sa mundo, intentionally silang hindi nag-a-associate sa sanlibutan. Number 7, the life and authority of the local church shape and orient the lives of its member. Yung buhay iglesia, yan yung nakakaapekto kung paano mamuhay yung mga individual na miyembro. That's what we see in Acts. Number 8, Christian leaders are made responsible for specific sheep. Kaya may mga leaders yung mga churches, makikita niyo sa Acts, meron yung mga specific leaders na ang responsibility nila ay yung specific na mga members doon sa local church. Number 9, Christians are responsible to submit to specific leaders. So, vice versa yon. Yung mga nandun sa isang lokal na iglesia, Jerusalem Church, Antioch Church, at iba pang mga natin-name na church, ang responsibility nila ay submission sa sarili nila na mga leaders dun sa church na yon. Number 10, Christians exclude false professors from fellowship. Meron silang mga tinatawag na tinitiwalag na mga napatunayan na hindi naman talaga nananalig. So yun yung 10 na tema ng local church as we know and refresh ourselves from the book of Acts. Now, punta naman tayo sa historical analysis. So, ito ay galing kay Nathan Finn. Isa dun sa mga 3 references natin dyan sa mga copies ninyo. Ang question kasi natin dito, yung membership ba ng local church ay pareho mula before hanggang ngayon? Mula sa mga apostles hanggang sa atin. Yung mga sa apostles, kita naman natin sa New Testament eh. Pero ang tanong, after nila, iisa ba yung membership na nangyayari? So titignan natin isa-isa. Una, sa early church. Ito ay around date 100 hanggang 600 AD or BC. CE. Rather. So ito yung earliest na New Testament churches kung saan ang baptism at church membership ay followed after ng kanilang conversion. So naniniwala rin sila na converted ka dapat bago ka maging isang believer. Alam niyo yung Didache, dati akala ko Didache yun eh. Doon sa Didache, early document yon sa early church, kasama ni Justin Martyr na sa mga sources na yon, sinabi nila na yung conversion and baptism were separated by a brief period of moral instruction, prayer, and fasting. Pag na-convert yung isang tao, hindi agad siya binabaptize. May pinagpe-pray muna siya, may fasting, may moral instruction bago siya i-baptize. Again, galing ito kay Justin Martyr at sa Didache nung 2nd century. Now, dahil yun yung naging practice nila, ito ay nag-lead sa 2 categories ng church members. Merong mga tinatawag na baptismal candidates at merong mga full communicants. So merong mga tinuturuan, candidates na for membership at merong mga tinatawag na communicant. Para sa kanila, yung mga candidates sa membership, required sila umattend ng corporate worship at subject din sila sa church discipline. So hindi pa sila full member, baptismal candidates pa lang sila, hindi pa sila baptized, tinuturuan na sila, pero sila ay required na maging faithful sa kanilang corporate worship at subject rin sila sa church discipline. Again, early church, ito. Yung mga full communicants naman, sila yung mga baptized na at sila yung binibigyan ng Lord's Supper. So sa panahon nila, pag candidate ka, hindi ka pa binibigyan ng Lord's Supper. Pero subject na sila sa discipline.
So, kapag binigyan na kasi sila ng communion, binigyan sila ng participation sa Lord's Supper, ibig sabihin nun, complete acceptance na sila sa church. Now, nung 6th century, na alam naman natin na naging legal yung Christianity under kay Constantine, dahil doon, yung citizenry, yung buong Roman Empire, sila ay nag-identify sa Christianity. So, dati hindi lahat ay member ng church, hindi sila ay may process pa, pero nung persecuted pa nga sila, di ba? Pero nung dumating si Constantine, naging legal yung Christianity at sooner, naging promoted pa ng government. So, pinupunduhan ng government yung church. Galing yung pondo ng church, galing sa government. So, under yan kay Constantine. So, dahil dito, sobrang dami yung dumagsa sa church. Kinalaunan, di ba, naging church state na yung nangyari. At dahil dito, umikli yung tinatawag nila na brief period ng catechism. So, umikli. From around 3 years, grabe sila dati, 3 years bago i-baptize. From candidate for membership hanggang maging full communicant, 3 years. Yung iniintay nila, ang nangyari, naging 40 days. Parang sa atin, no? Ang nangyari sa kanila, 3 years, dumating yung nangyari kala Constantine, naging 40 days na lang yung catechism nila. So, ito yung naging death blow sa catechetical practices nila. Pero, ang mas nagdagdag pa doon ng problem ay yung practice ng infant baptism. So, sometime later, naging practice to ng ibang church at naging practice na ng maraming mga church. By 5th century, kaya naman, mas lalong dumagsa na yung mga members sa church na hindi na dumadaan sa catechetical process. So, yan yung sa early church. Now, punta tayo sa Middle Ages. 600 CE hanggang 1500 CE. So, alam naman natin, nung Middle Ages, ang dami ng mga nangyayari at ang dami ng mga superstitions na nangyayari sa loob ng local church. May infant baptism na, tapos sa kanilang history ay sinakop sila ng mga German tribes. Tapos ang nangyari pa church state at iisa, nagkaroon ng monasticism, lumayo yung mga serious Christians para doon sila mag-gather ng separate doon sa mga nagpapakilala lang nominally. At dito nagkaroon ng greater emphasis sa universality ng church. So kung sino yung masakop nila na bansa, yun ay magiging Christian church na. So Christendom and pedobaptism was intertwined, kaya naging universal marker na ito ng membership. Sino ang member sa Middle Ages? Yung mga binaptize na mga bata at yung mga nasakop na bansa. So yun ay membership nila. Pag yung hari mo ay sila ay Christendom, sinakop nila yung bansa mo, Christian na kayo lahat. Alam naman natin, ganun din nangyari sa Pilipinas, di ba? Later on, nung sinakop tayo ng Spanish, dati ang mga religion sa atin ay mga tribal religions, yung iba naman ay sinasabi nila may influence ng Muslim. Pero yun ang religion ng Pilipinas. Yung sinakop tayo ng Spaniards, naging Christianized na yung ating bansa. Now, punta tayo sa 1500s hanggang 1700s. Dito na dumating yung Reformation era. At yung Reformation ay mahati sa 3. Magisterial Protestants, pangalawa, Free Church, at pangatlo ay mga Catholic Reformers. Yung mga Catholic Reformers, hindi na natin isasama kasi merong mga nanatili sa loob ng Roman Catholic Church na gusto lang i-reform yung mga moral na mga problems. Kumbaga, Catholic Church pa rin tayo, pero alisin lang natin yung mga immorality. So hindi na natin isasama yon, hindi natin concern yon ngayon. Yung mga Baptists, later yan sasama, under dapat sila nito ng Free Church. So, titignan natin yung 3. Una, yung mga Magisterial Protestants, Reformers, sila yung mga Protestant
pero naniniwala pa rin sila sa territorial church. Si Luther ay nasa Germany, si Calvin ay sa Geneva. Alam niyo ba yung church ni Calvin ay city church? Yung city nila ay church. So, territorial church yon. So, ang kausap ni Calvin ay yung mga quote-unquote leaders ng government nila. Kaya nagkakaroon ng maraming pagtatalo nila, tulad ng usapin ng discipline at excommunication. Paano mo excommunicate yung kapitbahay mo? Ayaw niyang ipag-partake ng Lord's table yung iba, pero pinipigilan siya. Kasi member pa rin sila ng bansa, ay yung city nila rather. So, si Calvin ay ganun, at yung karamihan ng mga reformers. Kaya ang kausap nila palagi, kings, di ba? Yung institutes ni Calvin, niya yan, pinabasa niya sa hari. Kasi gusto niya ma-convert yung hari. Pag na pumanig yung hari sa Protestants, yung buong bansa ay damay doon. So, ito mga magisterial Protestants ay naniniwala sa model ng territorial church. Kaya maging sa panahon nila, naglalaban yung mga bansa at kung sino yung manalong bansa, yung religion nila ang i-implement doon sa mga bansang yon. However, may mga lumabas sa kanila na mga free church. Itong mga free church believers ay gusto nilang ibalik sa New Testament yung itsura ng mga local churches. However, sobrang dami dito ng mga heretical. Doon sa free church na yon. Kasama yung mga Anabaptists na pinipilit na sinasabi na may doon daw galing yung mga Baptist, pero hindi. Yung mga marami sa kanila ay mga heretical yung teachings, hindi naniniwala sa Trinity, sobrang bizarre yung mga pinaniniwalaan, hindi naniniwala na dapat ay may leadership sa local churches. So, pero itong mga free church ay naniniwala na yung mga congregation ay dapat nanggagaling sa voluntary approach ng church membership. Nakita natin, ito sa pilitan, kung nasang bansa ka, yun ang religion mo. Sila naman, naniniwala sila doon sa freedom na magiging member ka ng isang local church na pinili mo, na ikaw mismo yung nag-decide, may voluntary approach. At mula dito sa free church, nanggaling yung mga tinatawag na separatists. Sa mga separatists, doon manggagaling yung mga later na mga Baptists. Ito mga separatists ay orthodox. Ito mga separatists ay naniniwala sa doctrine ng Diyos as said by the creeds ng early church. So naniniwala sila na i-embrace yung Reformation, pero ang problem sa mga separatists, naniniwala pa rin sila sa infant baptism at ganun din sa catechism. Now, punta tayo sa mga Baptists. Sa mga Baptists naman, nanggaling sila sa British Isles at North America later on, at church membership at confessors baptism. So katulad sila ng mga Anabaptists at hindi katulad ng mga separatists na they do not believe in infant baptism kung hindi confessors baptism. Kung sino yung nag-profess ng faith, na credible, sila dapat yung mabaptize. At open membership, yung mga Baptist. Kung sino yung mga voluntary na nag-decide na makipag-covenant sa kanila, sila yung ituturing. Pero dahil nagsisimula pa lang sila, yung ibang members nila nabaptize din as infants. So later on, magiging full-blown na yung kanilang view. Pero itong mga Baptist ay very small minority nung 17th hanggang 19th century. Now, punta tayo sa modern era na, 1700s hanggang ngayon. Nung panahon na to, mas naging talamak yung word na born again. Dito na pumasok yung tema na kailangan kang maka-experience ng something supernatural, something extraordinary para
kilalanin yung conversion mo. So influence ito ni Jonathan Edwards, ng mga Wesleys, Howell Harris, nila George Whitefield. So clearly defined dapat yung conversion experience. Dapat alam mo yung conversion experience mo at ginagawa itong prerequisite para maging church member. Now, kailangan natin na-explain yon. Dahil sa panahon nila, sobrang talamak yung mga nominal Christians. Kasi kung sang bansa ka, Christian ka eh. Kaya ang naging emphasis ng mga taong ito, di ba, kinilala sila evangelist, Whitefield, Wesleys. Yung ine-evangelize nila, hindi pagan. Yung ine-evangelize nila, mga lumaki na sa church. Yung ine-evangelize nila, alam na sila ay quote-unquote Christian. Kaya ang in-emphasize ng mga ito ay kung totoo ba nilang kilala si Jesus. Ang in-emphasize ng mga ito ay totoo bang sila, yung John chapter 3, born again. Kaya ginawa nila itong prerequisite sa full church membership. Dito nangyari yung first awakening at second great awakening. Kung saan maraming church ang church, pero cold. Maraming church ang church, pero wala. Ginagawa lang nila yung ginagawa ng church, pero walang reality. Kaya nangyari yung sa biyaya ng Diyos, yung first great awakening under kala Jonathan Edwards na naging totoo sa kanila yung pinapahayag nilang pananampalataya. Nangaral si Jonathan Edwards doon ng ano yung pinangaral niya? Sinners in the hands of an angry God. Pinitche yun sa church niya, wala lang. Tapos pinitche yun sa ibang church, nagka-revival. So, dito na-emphasize naman yung revival style conversion. Na parang kailangan may grabing mangyari sa'yo bago ka kilalanin na maging Christian. So, many evangelicals emphasize naman ito kung saan dapat magiging church member ka kapag meron kang ganitong klase ng experience. At ganun din, nangyari na sa atin ngayon yung para-church evangelicalism. Sa modern era na yon, kung saan ayaw na magpa-member sa church dahil meron na silang sarili nilang Christian group na hindi naman church. So, overview lang yan. Analysis, ano yung nangyari mula dati hanggang sa atin sa panahon natin ngayon. Now, punta tayo sa regenerate membership. Naniniwala tayo na ang members ng totoong local church ay mga mananampalataya lamang. So, hindi ko na siya bibigyan ng panahon dito. You can read it. Pero, pagpasok sa tinatawag natin na membership process, may 4 na proseso. Una, kailangan ligtas ka. Regeneration. Kailangan converted ka. Pangalawa, dito papasok yung inquiry. Dito na papasok yung pagbibigay ng desire. Gusto ko magpa-member, o kaya mga members naman magtatanong, gusto mo ba na maging member ng local church? Pangatlo, papasok dito yung affirmation ng local church. So, kailangan yung mga candidates ay i-affirm ng mga members. Naniniwala tayo na later, babanggitin natin to, na isa ito sa power ng local church. At kung sino yung kikilalanin ng mga members na totoong believers, sila yung later na ibabaptize. Sila yung mga babautismohan at magiging full-pledged na mga members ng isang local church. Now, pupunta tayo sa roles ng membership. Now, member na sila. Ano yung mga roles ng membership? Sinamarize na lang natin ito sa 6. Summary lang ito. Una ay worshiping with the congregation. Hebrews chapter 10, verse 25. Acts chapter 2, verse 42. Kasama yan sa role ng membership. Worship with the congregation. Magtitipon para saan? Sasambahin ng Diyos. Kakantahan siya, pakikinggan siya, pupurihin siya, dadakilain siya ng magkakasama. Pangalawa, accountability. Dito papasok yung submission sa authority ng leader sa church at ng authority din ng local
church. Sa usapin nito ng church life at sa usapin nito ng disciplinary measures. Hebrews 13:7, 13:17, Matthew 18:15 hanggang 20. Pangalawa yon, accountability. Pangatlo ay stewardship. Kasama dito yung financial na pagsusupport para sa substance, maintenance, at progress ng gospel ministry. 2 Corinthians 8, 1-7. 2 Corinthians 9 hanggang 17 yata ito, or 1 hanggang 7. Pang-apat, discipleship. Role ng membership na ang magkaroon ng edifying fellowship. Ang edification po ay teaching. Edification ay learning from one another. So may mutual learning and teaching one another. Kaya naniniwala tayo na ang tinawag tayo for mutual discipleship, nasanay tayo na merong one-on-one. Alam mo yun, meron kang isang tinuturuan, may isang tinuturuan, sa kanya yon. May sarili kang group. Sa local church, tinuturuan tayo na magkaroon ng mutual discipleship. You are free to be taught. Teachable ka sa lahat ng ibang members. At ikaw rin ay willing na maging reason ng pagtuturo sa ibang mga members sa mga informal setting. So, Colossians 3:16, Ephesians 5:19, Acts. Very specific yung Acts. Kasi dito sa Acts 18, si Priscilla sa si Aquila. Ito yung mag-asawa. Tapos tinuruan nila sino ba yung? Si Apollos. Tinuruan nila siya. Preacher yun. Pero tinuruan ng mag-asawa para sa better understanding ng Word of God. Panglima, giftedness. So gagamitin natin yung mga kanya-kanya nating kakayanan para sa iba't ibang areas ng ministry. 1 Corinthians 12, Romans 12, Ephesians chapter 4. Number 6, pinagsama-sama ko na lang, prayer, evangelism, and benevolence. Role yan ng bawat member ng church. We participate sa salvation needs ng iba at maging sa mga temporal needs ng iba. So we pray for one another, we help one another practically, and we also share the gospel sa mga hindi pa believers, lalo na sa usapin ng invitation. Sama kayo sa worship namin para makapakinig kayo ng gospel. And lastly, ay yung powers ng membership. Ito naman ay yung kapangyarihan ng mga miyembro. Hinati ko lang ito sa dalawa. May direct powers or mga ang tawag doon, deciding powers ng members, at pangalawa ay influencing powers ng members. Gusto kong i-clarify ito, no? Na itong mga powers na ito ay galing mismo sa Panginoong Jesus. Siya ang nagbigay ng authority sa church, in effect, sa bawat members, sa kanilang gathering to decide at to influence para sa gospel advancement at gospel progress sa sari-sariling mga buhay. So, ibig sabihin, gusto ko i-remind dito na itong mga powers na ito ay under ng lordship ni Christ. You do this because you obey Jesus. At ang i-influence dito dapat ay ang salita ng Diyos. So, hindi ito gusto mo lang. Ganyan. Or outside ng authority ng Bible. Katulad din sa leadership, di ba? Yung last Lord's Day, yung leadership, hindi sila dapat mag-decide or mag-isip na lang or mag-implement na lang kung ano-ano outside Jesus. Hindi pwede yun. Ganon din sa mga member. So una, ano yung direct powers? Dalawa yung nilagay ko. Una, power to accept and remove members. Ito ay nasa decision ng membership. Hindi isang tao nagde-decide nito. Hindi nga pastors ang nagde-decide nito eh. Ito ay buong church. Pangalawa, i-accept yung officers and to hold them accountable. So una,
yung power to accept and remove members. Matthew 16 verse 19. Sabi ni Jesus, 16:19, after nito i-confess ni Peter na si Jesus yung Son of God, Messiah. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Yung term na yan ay inauthorize ni Jesus yung mga mananampalataya na nag-gather para magkaroon sila ng kapangyarihan sa usap ng keys of the kingdom. Authority to bind and authority to loose. So, contextually and culturally, lalo na sa Isaiah chapter 22 verse 22, pag sinabing susi, yun ay kapangyarihan. Pag sinabing key, that is the power to make and enforce binding decisions. Yun yung susi. Kaya sinabi niya, I give you the keys. Ito ay nasa usapin ng local church. We believe si Peter talaga yung kausap doon, pero si Peter bilang representative ng mga apostles na foundation ng local church. So sa next, sabi ni Jeremy Kimball regarding sa keys, doon sa Matthew 16:19, sabi niya, the significance of these linguistic parallels, yung keys sa Matthew 16 at yung keys, loosing and binding sa Matthew 18, resides in the fact that as the apostles function on the authority of Scripture, what they determine regarding the legitimacy of a person's conversion experience. So, yung key na yon ay regarding sa legitimacy na siya ay converted, pag-accept ng members, and will have already determined in heaven. So, yung keys daw na yon, kapag nag-decide yung mga members na I agree na siya ay mananampalataya, I agree na tanggapin natin siya bilang member, yun ay merong authority. Yun ay may pagiging binding. Kaya pag nagde-decide tayo sa mga candidates na ina-accept natin sila sa membership, hindi yun bara-bara. At hindi yun gusto mo lang. Hindi yun dahil ayaw mo lang. Meron itong sense ng responsibility. Saka hindi rin usapin nyo ng nakikisabay lang. Ay, ito ay spiritual na usapin. Ito ay importante na usapin. Hindi ito game. Hindi ito laro. So when we decide, meron tayong ano ngayon, di ba? Ilan ba yung candidates natin? 5? Candidates natin ngayon. You decide upon your knowledge na sila ay totoong Kristiyano o hindi. You say no kung naniniwala ka na hindi sila Kristiyano. You say yes kung sila ay naniniwala ka na sila ay totoong Kristiyano. So, yun ay hindi formality. Yun ay spiritual matter sa harapan ng Diyos. Ang grabe yung sinabi, whatever you bind on earth, inauthorize ninyo, is bound in heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Gusto kong buksan niyo yung Bibles niyo sa John 20:23. Ito yung ginagamit ng Roman Catholics. Dahil sa mga verses na to, kaya sobrang taas ng tingin ng Roman Catholic Church sa sarili niya. Dahil meron talagang authority yung church eh. Ang problem lang, John 20, ano ba to? 23. John 20:23. Yan, John 20:23. Diba, Matthew 16, keys. Matthew 18, what you lose, what you bind. Sa John 20:23, pakinggan nyo. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you withhold forgiveness from any, it is withheld. Totoo na ang kausap ni Jesus nito ay apostles. Pero totoo rin na may effect ito sa local church. Ngayon, kaya sobrang taas ng tingin ng Roman Catholic Church sa sarili nila na kung sino yung maging member ng church, sila ang saved.
kung sino yung hindi tatanggapin, sila ang hindi saved. So, dahil dito, pero ano ba yung sinasabi niyang John 20:23? Ito'y usapin ng recognition. Ito'y usapin ng sino yung kinikilala na pinatawad. Pag sinabing, if you forgive the sins of any, sino yung kinikilala mo na pinatawad? You forgive because you know they have been forgiven by the Lord. Ito ay may usapin ng technicality sa usapin ng local church. Pag kinilala ng church na hindi ito Kristiyano, ibig sabihin hindi pa ito pinatawad. Pag sinabi mo na naniniwala kong Kristiyano siya, siya ay pinatawad ng Diyos. So, makikita natin sa scriptures na merong usapin ito ng sa pagbalik, powers ito ng local church. Power to accept and remove members pero hindi outside ng reality ng kanilang conversion. Pangalawang deciding power ng church ay sa usapin ng officers. Usapin naman ito ng sino yung magpapastor at sino yung magiging deacons ng church. Dito, ang nagde-decide din ay members. Hindi ito nagde-decide ang pastor lang. O gusto ko, ikaw ano ka na, ha? Ikaw, next pastor ka na. Ganon. Yun yung tinatawag sa ibang mga church na ina-appoint. May appointment talaga, pero hindi yun outside the decision ng local church. So ito yung power nila to appoint the men who will be in office. Sa Acts chapter 6 verse 3, sabi ng apostles, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and wisdom, whom we will appoint to this duty. Tatlo yung nangyari sa Acts 6:3. Pumili sila, may qualification, at saka sila ay i-appoint ng apostles. Sino yung namili? Yung church. Sino yung nag-affirm na meron silang qualification? Yung church. Sino yung nag-appoint? Yung apostles. So may appointing powers. Kaya pag may ina-ordain sa office, yung mga pastor ay nagle-lay hands sa kanila. Yun yung appointment. Pero yung namili at nag-qualify, nag-confirm ng qualification ay ang church. Kaya nung tayo ay nagsisimula pa lang, yan ang ginawa ng mga miyembro ng iglesia. So ganun din. Yung power ng church ay to hold officers accountable din. Usapin niya ng discipline. 1 Timothy 5 verse 19 to 20. Do not entertain an accusation against an elder except on the testimony of 2 or 3 witnesses. But those who persist in sin should be rebuked in front of everyone so that the others will stand in fear of sin. So, meron ding accountability ang mga leaders, ang mga pastors sa local church. At yung local church pwede discipline ng mga pastors. Pero mas higher yung consideration dito. Kailangan 2 o 3 witnesses agad. Yung nakalagay dito. At kapag sila'y napatunayang nagkasala ng disqualifying sin, ire-rebuke sila in public. Sinabi yan sa 1 Timothy chapter 5 verse 19 to 20. So ito yung powers ng membership. Accept and remove members. Lahat ito. Pag nag-vote tayo, kami ni Pastor Erdy, tig-isa lang vote namin. hindi 5 vote namin, sa'yo isa. Hindi. Ang usapin nito ay tig-iisa dahil lahat tayo ay member ng local church. Ganon din sa removal ng membership. Naniniwala na ang isa ay napatunayang hindi mananampalataya, you vote. At pantay-pantay tayo doon ng boto because of the power ng membership. Ganon din sa pag-accept at pag-hold accountable ng mga leaders. Now, eto naman, pangalawa, ay yung mga medyo hindi formal. May formal din dyan, pero ito kasi lahat ito formal eh. Sa formal meetings to nangyayari. Hindi pwedeng mag-accept ng members ng bara-bara kung hindi nasa meeting ng church. Meeting to lahat. Pero ito, pwede ito mangyari kayo-kayo lang, member sa member,
itong mga tinatawag natin na influencing powers ng members. Itong influencing members ay usapin ng participation sa meeting. Kunyari, meron tayong candidate for membership. Yung comment mo, makaka-apekto yan sa decision ng iba. Yung pag-disagree mo na maging member yung isang tao, may influence yan sa iba. Iba-iba, pero lahat yun ay may influence. Hindi yun parang wala lang. So, there is an influencing power sa usapin ng mga church meetings. Maging sa pagtanggal ng excommunication, may power yung voice ninyo kapag tayo nagko-comment. Kaya very important yun. So, tayo ay magiging maingat din sa ating mga comments. Hindi ko sinasabing wag, we encourage na tayo ay magsalita, lalo na sa mga formal meetings ng local church, but we should be mindful, lalo na sa ating influence sa ibang mga mananampalataya. Isa yan, pero on the other hand, ang members din po ay may influence sa doctrine, sa ministry, at ganun din sa discipline. Ito na yung ginagawa ng members sa isa't isa. Pag nag-uusap-usap kayo, may influence yan sa kapwa nyo kung paano sila nagmi-ministry. Pag nag-usap-usap yung mga members, may influence yan kung ano yung i-affirm nyo ba yung doctrine or hindi i-affirm yung doctrine. So, may magkakasama iyan na may influencing factor. Pati sa discipline. Kasi ang members, they can discipline one another. Diba? Sa Matthew 18. So, pwede mong disiplinahin yung kapwa mo nang kayong dalawa lang. Hindi pa nagpa-progress yung discipline yun. Kung paano mo dinisipline yun ng one-on-one, may effect yun. There is an influence yan sa mangyayari sa local church. So, sa lahat ng powers ng membership, I want to remind, una, maging maingat tayo na sa paggamit natin ng susi, ng keys, carnally and unspiritually. Kung ang ginagamit natin ito for our own gain, o kaya ginagamit natin ito without the glory of God, the progress of the gospel, the good of the church, maging maingat tayo doon. Kasi ang lahat ng power na ito ay spiritual. At para sa ikalalaganap ng ebanghelyo, ikalalago ng kaharian ng Panginoon. Pangalawa, lahat ng powers ng membership ay dapat under the influence of the scripture. Kumbaga hindi, pag tinanong tayo, bakit gano'n ang decision mo, dapat ang sagot mo, Bible. Dahil sabi sa scripture. Dahil sinabi dito. Dahil influence ako ng truth ng scripture. Hindi ka magde-decide sa acceptance ng membership dahil kamag-anak mo. Isipin nyo na lang, may candidate tayo sa membership na kamag-anak ko. Sabihin ko, kasi kamag-anak ko yan eh. Hindi ganon, di ba? Ang reason natin ay scripture. Dahil sabi sa scripture. So, kailangan under tayo ng influence ng Holy Spirit. At paano mo malalaman na under ka influence ng Holy Spirit? Ang decision mo ay galing sa scripture. So, bilang last na to, hindi ko na hinati yung discussion, no? Sabi ni Jonathan Leeman, sa pinaka-last, si Leeman ba yan? Si Leeman. Sabi niya, regarding ito sa local church, sabi niya, now, submitting to ugliness does scare people. We want to submit to what is beautiful. When we submit to something ugly, we don't want that. However, submitting to ugliness does scare people, and that's what submitting to the local church can be. Pwedeng ganun yung makita natin at maranasan natin. Churches are filled with other sinners whose vision of glory contradict our own. Kaya nahihirapan tayo mag-submit, nahihirapan tayo mag-work. But this is how Christ loved us. Christ loved us in our ugliness. At sabi ng John 13:3, just as I have loved you, I have loved. Paano tayo minahal ni Jesus? In our ugliness.
now you also are to love one another. Kung paano nyo tayo minahal, yun yung criteria, yun yung standard kung paano mamahalin yung isa't isa. Pero ito yung glory at yung hope. Christ's love wonderfully transforms the ugly into the beautiful. Hindi niya hinahayaan na ang church ay manatili sa sin. Hindi niya hinahayaan na manatili ito sa ugliness ng wickedness. Ephesians chapter 5 verse 22 to 31, He is washing us by water and the word. Para saan? For us to be glorious sa harapan ng Panginoon. So, our love for one another should do the same. Help the ugly become beautiful. So, sinabi yan ni Jonathan Leeman, at sa copy natin, may iba pang mga quotations dyan. Pero doon nagtatapos yung membership study natin. So, tinignan natin sa history, tinignan natin yung membership, tinignan natin yung roles, at tinignan natin yung powers. So, any question po? Monica. Ano lang mas clarification, in summation na din. So, ibig sabihin po na without the formal pronouncement ng isang established local church, na isang professor ay Christian, you cannot consider that person as a Christian. Ay yung basis natin is yung authority given to the church. Yes. Kaya isa ito sa mga binabanggit natin na paano mo masasabi na Christian yung isang tao? May dalawang paraan lang. Una, individual lang yung nagsabi at nag-confirm, o pangalawa, institution ng church yung nag-confirm. At yun yung may power. Yun yung kinikilala natin. Kasi may nagtanong na member nun dati, si Maki yata. Sabi ni Maki, Pastor, Christian ba yung ka-office mate ko? Hay ko, hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko naman kilala. Pero, meron kang personal estimation. Kung baga ginagage natin tingin ko ba totoong Christian to by his profession? So iyon ay informal yon. Pwedeng iba-iba yung tingin natin. Pero merong official. Yun ay, ang tanong agad natin pag may nakakilala tayo ng Christian, sang church mo? Bakit ganun yung tanong natin? Sang church mo? Kasi within us, alam natin na dapat ito ay merong declaration, official declaration ng isang body of believers. May body of believers na nag-affirm sa faith niya. Hindi sino-sino lang yung nag-affirm nun. So yes, official declaration ng church yung may bearing. Sa personal, mag-iiba-iba tayo niyan. Or pag church na yung nagsabi, as a whole, may bearing iyan. May iba po. Yung mga early churches, like, kasi naalala ko yung series po natin sa Revelations. Yung mga churches na yon, parang none of them has remained until the present. Yes. So, ibig sabihin po ba no, na walang physical church that will remain here on earth? Maraming presupposition sa ilalim nun na hindi tayo naniniwala na yung legitimacy ng isang local church ay dahil sa kanyang ancestry. Kumbaga, hindi sa tagal ng church na yon kaya siya legitimate. Naniniwala tayo na isang local church, sinabi yan sa mga confession yung mga marks ng true church. Proclaiming of gospel, word, implementation of church discipline, at administration ng sacrament. Kapag tama ito, kahit 1 month pa lang yung church na yon, church siya. Kaya hindi basihan yung tagal. Actually, yan yung argument ng Roman Catholic Church. Kasi sa history, sila talaga yung lineage hanggang ngayon. Mula apostles. Pero hindi yung basihan Ang basihan, yung teaching mo ba ay kapareho pa rin nung apostles hanggang ngayon. Tama ba yung gospel? And they do not have the gospel. So, kaya yung mga churches, mga local churches, it can come and go. So, hindi natin alam kung gaano tumatagal yung mga church. Yung mga church yung mga nasa Bible, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Revelation, yung Thyatira, Philadelphia, at iba pa. Kahit dun iba faithful Philadelphia. Pero wala na siya hanggang ngayon. So hindi yung basihan ng faithfulness ng isang local church dahil meron talaga mga providential na nangyayari,
nawawala talaga sila o kaya naman wala nang nako-convert later on sa sovereignty ng Panginoon na magpapatuloy ng mga churches na yon. So pero ang kabutihan ng Diyos ay hindi niya hinahayaan na walang true church dito sa mundo. So, other question, Paul? So, sabi kasi doon, di ba, ang church ay merong deciding factor or deciding power na mag-accept at mag-lose. So, implication ba nun is kapag yung church, claiming church, hindi nagpa-practice ng membership, church membership, ibig sabihin ba nun wala silang right na magsabing church sila? Yung church ba na walang official membership ay hindi true church? Tama ba yung At least hindi sila obedient dun sa sinabi ni Christ na mag-bind at mag-lose. Okay, yes, tama. Ang question ni Paul ay, ang church ba ay obedient sa binding and losing authority kung wala siyang official church membership? Yes. Loose sila doon sa usapin na yun. Kasi sa mga church naman na walang official membership, meron pa rin silang somehow, very subjective nga lang, hindi scripture-driven, na membership pa rin. Kunyari, theoretical lang to, si Arvin. Kunyari, hindi siya member. Member ka ha? Kunwari lang, hindi siya member. Tapos, uma-attend siya dito ng, ang tagal na, 3 months na. Sa ibang church, kino-consider member na yon. Pag matagal ka na sa church na uma-attend, inisip nila member na sila. So, meron pa rin silang measurement. Wala lang standard. O kaya kung gano'n ka-close, may bagong dating, close mo ka agad. Close agad ng church. Kino-consider nila member na. O kaya may bagong dating, gusto ka agad magpagamit. May gusto agad may gagawin siya sa church. Tinuturing nila na member yon. Yun nga lang, walang pagiging official. So, loose yon dun sa power ng church na mag-accept binding at losing. So, yes, hindi sila obedient doon. Mali yun. Kaya meron talagang distinction dapat kung sino yung member at hindi member, at yung pagiging member dapat ay merong pagiging decision ng mga members na hindi sila magugulat, oy, member na pala siya. Kasi sabi ni pastor, dapat meron silang consciousness doon. Paano napaisip kasi ako kasi kung ang measure pala ng church is regenerate membership, and dapat nire-recognize siya ng church properly. So hindi, parang naisip ko, hindi siya pwedeng tawagin church kung ang kanilang pagtingin sa mga members ay loose. Parang ganun lang yung naisip ko. Kasi, siguro mali, masyadong hard. Kasi may nakausap ako na ganun, ang sabi nila, tinanong ko kung may membership process ba sila at meron silang excommunication process. Bilang church kasi mandato nga sa Matthew. So, ang sinabi nila, hindi daw sila ganun kasi hindi sila maligpit. Anong take mo sa ganong statement na hindi kami ganun kasi hindi kami maligpit? Mag-comment muna ako dun sa una. Na yung mark ng true church ay preaching of the word, gospel, doing the disciplinary actions, at administration ng sacraments. Sabi ni Pastor Noel, etong preaching of the word ang primary mark ng local church. So long na may true proclamation ng true gospel, it can be considered a church. Pero yung dalawa, yung discipline at sacrament, yun ay maintaining marks. Pag pumalya ka dito, pwede kang maging false church. At doon papasok yung mga walang membership. Pwede silang maging false church dahil madadama yung doctrine nila eh. Kapag nagpapasok ng mga hindi totoong believers. So kaya pwede, true church pa rin sila, pero hanggang kailan? At paano nila ma-maintain? So ayun, ibig sabihin, may member na hindi Christian, tapos pakikinggan ba nila? Hindi nila pakikinggan. So, may mga ganong klase ng dynamics. Yung sa question mo na ano yung sa last? Ano yung comment sa hindi naman kami mahigpit? Dahil sabi ni Jesus,
binigay ko sa inyo yung keys, kailangan tayo maging mahigpit. Kasi susi iyon eh. Kumaga hindi iyon basta-basta. As if yung idea ng pagiging mahigpit ay mali. That's what's wrong in our generation today. Pag sinabi mong mahigpit, mali. Pag sinabi mong maluwag, tama. And you try it. Try it sa family mo. Try it sa eskwelahan. Try it sa society. Hindi ganon yung binigay ni Jesus. Hindi niya sinabing, eto yung key, bahala na kayo. Kahit wag niyo napansinin yung key. Pabayaan niyo na lang yung key. Hindi, sabi niya, use it. Kailangan gamitin ito. Parang sinabi ng church na hindi niya gagawin iyon na wala akong pakialam sa utos ni Jesus. I don't care sa utos ni Jesus. Hindi ganon. At yun yung role ng local church bilang meron silang peace ng kingdom. Okay na bro? Sige. Not experiment lang. Nag-exist na ba or nangyari na ba dati ba or kung wala naman? Parang multiple membership or yung ibang membership sa nag-exist na ba yung nangyari? Sa history, sa far history, as far as we know, wala. Kasi meron sila territorial church eh. Kung saan sila nandun, dun yung church talaga nila. Nangyayari lang yung mga ganyan ngayon dahil sa global technology na meron tayo eh. Na pwede ka nang pumunta sa ibang lugar, babalik ka ngayon. Dati hindi sila makaganon. Kung saan sila titira, dun talaga sila. Yan ay modern problem na non-existent sa panahon nila. Kung saan sila nakatira, dun yung church nila. Hindi madali ang transportation nila. Sa walang going abroad, babalik ulit siya. Next yan ay modern problem natin ngayon bilang isang church. Yung kasi magandang kung naisip ko yung membership, nag-a-admit ka ng sundalo sa misa. Or kasi kung sabihin natin dito, bakit ng image or reform historic hermeneutic natin, na nung coming ni Christ, kingdom of God here on earth, as represented on earth. So ang ina-admit natin sa membership, technically, if all soldiers of Christ, yung parang i-emphasize ko sa question na may nag-isip na ba yun na lalo ka pero may parang yun ang gusto. So kung sinabi natin na ikaw ay lalo ni Cristo, pinilitin ka, nakakariyan. So ikaw yung part na marami may major differences sa mga Christian. Kasi napakinggan din ako sa kanila na after baptism, minsan, nalasakit. Pinaptay sa kids, pero hindi siya papartin sa Lord's Day kasi pero ay sintinad ng kingdom, pero hindi pa siya sa parang may gano'n ako nakapakinggan. Kaya hindi tayo naniniwala sa pedobaptism. Okay. Sige po. Meron pa po? Sige. Sige po, let's pray. Sa mga susunod, tutuloy natin church discipline, church worship, regarding pa rin sa pagiging isang Reformed Baptist local church. Let's pray. Diyos namin, maraming salamat po sa pag-aaral tungkol sa membership. Refresh us, Father, at hinihiling namin kasangkapanin mo ito for our church life, aming Ama. At sa mga pinag-aralan, susunod pang pag-aaralan, kasangkapanin mo ito para sa iyong glory. Sa pangalan ni Jesus, Amen.